I will resign? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Ito ang mariing pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ulanin ng batikos at panawagang bumaba sa pwesto kasunod ng kanyang controversial na courtesy resignation. Directive para sa kanyang gabinete. President Ferdinand R. Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries. Isang simpleng tanong, pero may bigat itong hindi niya yata naiintindihan. They want you instead to resign. How do you want to resign? I will resign? Dahil sa tanong na yan, sumasalamin ang tila pagkakahiwalay niya sa tunay na damdamin ng taong bayan. Alam niyo mga boss, ang daming mga issue gaya ng pagtuloy ng pagsirit ng presyo ng bilihin, kawalan ng malinaw na posisyon sa West Philippine Sea, paglulubha ng kahirapan at walang trabaho, pagkakahati-hati ng kanyang sariling alyansa, pagbagsak ng tiwala ng publiko. Naitatanong pa niya, I will resign? dapat sinabi mo, bakit hindi? Napakatahimik ng Pangulo sa mga mahahalagang issue. Kapag may kontrobersiya, Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? tila mas pipiliin pa niyang lumipad palabas. Palabas ng bansa kaysa humarap sa taong bayan. Ito ba ang pamumunong ipinangako sa atin noong kampanya? Ang bagong Marcos na sinasabing may layuning pagkaisahin ang bansa? Ngayon mga kababayan, tayo ngayon ang dapat magtanong. Hanggang kailan natin titiisin ang ganitong pamumuno? Hanggang kailan tayo mananahimik sa gitna ng pagwawalang bahala? At kailan tayo kikilos upang muling maningil ng tunay na liderato? Sa huli, ang demokrasya ay hindi lang karapatang bumoto. Ito rin ay karapatang maningil. At kung ayaw makinig ng nakaupo sa pwesto, baka panahon na upang ipaalala natin, hindi kailangang hintayin ang resignation kung ang bayan ang mismong magpapasya.